Good afternoon, everyone, and also to our viewers online. And welcome to our Christmas Carol concert for Our Little Hearts. Tonight is a special celebration of music, joy, and the holiday spirit. Our talented kids have prepared songs that will fill this place with laughter, warmth, and the magic of Christmas. We're so excited to share this moment with all of you. So sit back, relax, and enjoy the wonderful carols prepared by our young performers. Let the music bring us together and remind us of the joy this season brings. Kahirap mamuhay kung wala ang tatay. Naiinggit sa iba, di ko maiwasan. Bakit kailangan kami ay kanyang iwan? Di ba kaya na ayusin na lamang ano man ang problema? Kaya natin lagpasan basta't kasama si Jesus. Siya'y pagkatiwalaan, walang imposible. Walang imposible sa Kanya. Maaayos din muli ang ating pamilya. Ang hirap makita, malungkot ang aking nanay. Umiiyak gabi-gabi, di niya maiwasan. Bakit kailangan ito'y pagdaanan? Di ba kaya na ayusin na lamang ano man ang problema? Kaya natin lagpasan basta't kasama si Jesus. Siya'y pagkatiwalaan, walang imposible. Walang imposible sa Kanya. Maaayos din muli ang ating pamilya. Ano man ang problema, kaya natin lagpasan basta't kasama si Jesus. Siya'y pagkatiwalaan, walang imposible. Walang imposible sa Kanya. Maaayos din muli ang ating pamilya. Walang imposible. Walang imposible sa Kanya. Maaayos din muli ang ating pamilya. Maaayos din muli ang ating pamilya. Maaayos din muli ang ating pamilya.
sasamba sa'yo kahit bata ako. Hindi mapipigil ang pag-ibig sa'yo kahit na bata pa ako. Pupurihin ka kahit bata ako. Sasamba sa'yo kahit bata ako. Hindi mapipigil ang pag-ibig sa'yo kahit na bata pa ako. Ikaw lamang ang kailangan, Panginoon ng buhay ko. Itataas ang ngalan mo kahit na bata pa ako. Pupurihin ka kahit bata ako. Sasamba sa'yo kahit bata ako. Hindi mapipigil ang pag-ibig sa'yo kahit na bata pa ako. Ikaw lamang ang kailangan, Panginoon ng buhay ko. Itataas ang ngalan mo kahit na bata pa ako. Ikaw lamang ang kailangan, Panginoon ng buhay ko. Itataas ang ngalan mo kahit na bata pa ako. Kahit na bata pa ako. Kahit na bata pa ako. Kami ay mga batang mapalad, nabigyan ng biyayang magkasama. Pinakamamahal na lola't lolo na siyang kumukumpleto sa buhay ko. Salamat sa'yo. Salamat sa Diyos sa buhay niyo. Di ko malilimutan ang mga payo niyo. Dadalhin ko ito sa pagtanda ko. Aanhin payaman sa mundo kung wala rin naman tayo kay Kristo. Yan ang paalala ng lola't lolo, hindi mawawala sa puso ko. Naman ngayon kami ay manawid, tingin nyo nawa ang aming mga tinig. Paggalang sa inyo ay laging gagawin, ang buhay kayong mamahalin. Salamat sa'yo. Salamat
inyo. Di ko malilimutan ang mga payo nyo. Dadalhin ko ito. Dadalhin ko ito. Dadalhin ko ito sa pagtanda ko. Salamat sa iyo, Lola at Lolo. Kahit ako ay bata pa, di ako mangangamba, pagkat si Jesus aking kasama. Kahit ako ay bata pa, puso sa'yo ay sasamba. Ikaw lang, Jesus, wala nang iba. Sama-sama tayo, mabigay ng papuri. Tatangan ako, hindi magpapahuli. Ang nais ko, ika'y mapagiti. Kahit ako ay bata pa. Kahit ako ay bata pa, di ako mangangamba, pagkat si Jesus aking kasama. Kahit ako ay bata pa, puso sa'yo ay sasamba. Ikaw lang, Jesus, wala nang iba. Sama-sama tayo, mabigay ng papuri. Bata man ako, hindi magpapahuli. Ang nais ko, ika'y mapagiti. Kahit ako ay bata pa. Sama-sama tayo, magbigay ng papuri. Bata man ako, hindi magpapahuli. Ang nais ko, ika'y mapagiti. Kahit ako ay bata pa. Kahit ako ay bata pa. Kahit ako ay bata pa. Praise the Lord. Sige nga po, palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Praise the Lord. So narinig po natin ang mga iba't ibang awitin, mga bagong awitin mula po sa ating mga kids. And salamat po sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng pagkakataon na makabuo ng mga awitin, no? Pambatang awitin. Alam nyo po, naalala ko po nung ako ay bata pa, naalala ko sila kasi ako po ay madalas ding umawit sa church. Nagko-concert din po kami at yung mga awitin noon
ay hanggang ngayon inaawit pa rin ng mga ibang church. Kaya po, nangusap sa akin si Lord na, anak, ba't hindi ka gumawa ng mga awiting para yun naman yung mga kakantahin, no? So, I thank the Lord for this opportunity na makabuo ng mga songs. And isa po sa prayer natin na ma-record po natin, no? May isang album na po yan actually. So, kung tayo po ay pagpalain pa ni Lord, ma-record po natin lahat ng mga awiting ito. Amen? At maraming makarinig, maraming mga bata at pamilya na mabless doon sa mga awiting ito. Amen po ba? Ang lungkot nyo naman po. Hallelujah! Sige, papalakpakan natin si Lord. Praise the God. Praise the Lord. At ngayon po, gusto ko pong ibahagi ang napaka-importanting bagay. At ito po ay ang maalala ang ating Panginoong Jesus sa ganitong sitwasyon, sa ganitong panahon, sa ganitong event, no? So, gusto ko pong na ipaalala sa bawat isa na ang dahilan, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa na si Jesus po ang reason ng ating selebrasyon na ito. Amen po ba? Hindi po yung mga handa, hindi yung mga regalo, hindi yung mga material na bagay. Lagi pong ipapaalala sa atin na si Jesus po ang dahilan kung bakit po tayo nagse-celebrate. So, bago po tayo magpatuloy sa mga iba pang awitin ng mga bata, nais ko pong magbigay lang ng 3 mahalagang bagay. I just want to share this message to you. John 3:16, katulad po ng shinare kanina ng isang bata. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So unang bagay na gusto ko pong iwan sa inyo ngayong hapon, mga kapatid, ang Diyos ay ang pag-ibig at siya ang nagligtas sa atin. Amen? So ito po yung isang bagay na wag niyo pong kakalimutan ngayong Pasko. Na meron pong Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, and that is Jesus. Amen? Binigay po ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus para saan? Para bayaran ang kasalanan nating lahat. Kaya mga kapatid, napakasarap pong alalahanin na may isang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa'yo. Alam niyo po ba na lahat tayo dapat ay diretso sa impyerno? Alam niyo po ba? Ang katotohanan, mga kapatid, diretso po talaga tayo sa impyerno. Bakit po? Dahil sa kasalanan po ni Eva at Adan, dala-dala po natin yung kasalanan natin hanggang ngayon. Pero ito po yung good news, mga kapatid. Dahil po sa sobrang pagmamahal sa'yo ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. Sinakripisyo niya ang kanyang anak para bayaran ang kasalanan mo, para hindi mo na ma-experience yung apoy ng impyerno. 2 lang po ang pwedeng puntahan ng ating kaluluwa. Pag namatay po tayo, heaven and hell. Wala pong purgatorio sa Bible. Kahit magbasa ka po na magbasa, walang purgatorio sa Biblia. Heaven and hell lang po ang pwede nating puntahan, mga kapatid. Amen? So gusto ko pong i-share sa inyo, masaya po tayo, nagse-celebrate po tayo, meron po tayong mga handa, meron po tayong mga regalo, pero ito po yung unang bagay na wag po nating kalimutan, may nagmamahal sa'yo at may nagligtas sa'yo doon mula sa apoy ng impyerno. Huwag po nating kalilimutan. Pangalawang bagay na gusto ko pong i-share sa inyo, may liwanag at pag-asa sa Diyos. Sabi po sa 1 John 1:5-7, pakinggan niyo po itong mabuti. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensahe na narinig namin mula sa Kanyang anak na siya namang ipinahahayag sa inyo. Kung sinasabi natin na may pakikipagkaisa tayo sa Kanya, o kay Jesus, no? Subalit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi isinasagawa ang katotohanan. Ngunit, kung nasa liwanag, may pakikipagkaisa tayo sa isa't isa, ang dugo ng kanyang anak na si Jesus ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So, pangalawang bagay na gusto ko pong iwan sa inyo, mga kapatid, ano man ang sitwasyon ng buhay mo,
Hirap na hirap ka man, ang dami mong problema, ang dami mong iniisip, estudyante ka, may pamilya ka, may asawa kang, lagi kayong nag-aaway, no? Broken hearted ka, broken family ka, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, gusto kong iwan sa iyo ngayon na may pag-asa sa Panginoon. May pag-asa sa Diyos, mga kapatid. At sabi po dito, kung sinasabi natin na nakikipagkaisa tayo sa Diyos, pero patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan at mali, no? Ibig sabihin, tayo daw ay nagsisinungaling. Kaya mga kapatid, kapag nalaman mo na may nagmamahal sa iyong Diyos, may nagligtas sa iyo mula sa apoy ng impyerno, at meron kang pag-asa, ano bang gagawin mo? Kundi hanapin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Hanapin mo si Jesus sa buhay mo. Laging may pag-asa, may maganda kang kinabukasan sa Kanya. Amen? At gusto kong iwan sa inyo na mahal po tayo ng ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, ano man ang problema mo, ano man yung iniiyak mo pag mag-isa ka, nakikita niya yan. Alam na alam ni Lord yung mga sakripisyo mo. Alam na alam ni Lord yung pagod mo. Pero minsan gusto ni Lord, tumawag ka sa Kanya. Ang gusto ni Lord, kausapin mo siya. Amen? Hallelujah. So ano sabi ko po kanina? Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang nagligtas sa'yo mula sa apoy na impyerno. May pag-asa sa Diyos. Ang liwanag ay nasa Kanya. Amen? Alam mo po, nakakatuwa itong mga batang ito. Alam niyo po ba, sabi po sa Matthew 19:14, hayaan ang mga batang lumapit kay Jesus. Ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Napakaganda pong pakinggan na pag nakikita niyo po yung mga bata, alam mo parang wala silang problema. Hindi katulad nating matatanda. Ay, bayaran na naman. No? Nag-iisip na naman tayo ng mga bayarin. Iniisip natin yung mga problema sa pamilya, sa anak natin, sa asawa natin. Minsan napapagod na tayo. Pero alam niyo po, tingnan niyo po yung mga bata, no? Wala na silang ginawa kundi maglaro, makipagkulitan lang. Kaya minsan sabi, ang sarap maging bata. Parang wala silang iniisip na mga problema. At ang napakaganda po, yung pananampalataya na meron sila ay kakaiba. Kaya nga natutuwa ang Diyos sa mga bata. Kapag may gusto sila, talagang alam nilang ibibigay sa kanila. Ang ganung klase ng pananampalataya meron ng mga bata. Pero tayong matatanda, no? Hirap na hirap tayong magtiwala sa Diyos minsan. Pag nakita natin yung problema, nakita natin yung mga sitwasyon natin na ayaw natin. Minsan ayaw na natin magsimba, ayaw na nating magtiwala. Lagi niyo pong tandaan, sa lahat ng nangyari sa buhay natin o mangyayari sa buhay natin na masasakit, lagi mong tandaan na may purpose si Lord. May purpose siya sa'yo. May maganda siyang layunin at gusto ng Diyos na mapaganda ang buhay mo. Amen? Walang ibang inisip ang Diyos kundi mapaganda ang buhay mo, ang buhay ng pamilya mo. Amen? So, ngayong hapon po, bago po natin pakinggan muli yung mga bata, ito po ay isang desisyon na gusto kong itanong sa inyo. Kung tayo po ay mamamatay mamaya bukas, hindi po natin alam kung kailan. Sigurado na po ba tayo kung saan tayo pupunta? Sure na po ba tayo na sa langit tayo pupunta? At sabi po sa Biblia, kung sino lang ang tumanggap kay Jesus, ay siyang maliligtas. Kaya ngayon pong hapon, gusto ko po kayong tanungin, gusto niyo po bang tanggapin si Jesus as your Lord and Savior? At any time, no, na anuman ang mangyari sa buhay mo sa labas, alam mong safe ka. Alam mong kasama mo ang Diyos. Alam mong nasa piling ka ng Panginoon. Kaya ngayong hapon po mga kapatid, gusto po kayong tanungin. Huwag niyo pong tingnan yung kaliwa mo, huwag niyo pong tingnan yung nasa kanan mo. Kasi naniniwala po ako sa oras na ito, kinakausap ka ng Panginoon. Nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa oras na ito at niyayakap ka niya sa oras na ito. Hindi po aksidente kung bakit ka nandito. May purpose si Lord kung ba't naririnig mo ang mga salitang ito. Kaya po sa hapong ito, handa ka bang tanggapin si Jesus? Handa ka bang
pasukin siya sa puso mo at sabihin mo na, Lord, mula sa oras na ito, maging Diyos ka ng buhay ko. Sa haba ng panahon, Lord, ako lang palagi ang nasusunod sa buhay ko. But this time, Lord, I want to give everything to you. But this time, Lord, I want you to be my Lord and my Savior. Hallelujah. Kung kayo po ay handang tanggapin ang Panginoong Jesus sa puso mo, naririto po ang Panginoon. Sabi po sa Biblia, 2 o 3 ang nagkakatipon sa pangalan niya, siya ay naroroon. Kaya po, naniniwala po ako ng ating Panginoon ay nasa kalagitnaan natin ngayon. Tinitingnan ka niya. Tinitingnan ka niya. Tinitingnan niya ang puso mo. Kaya kapatid, sa oras na ito, kung handa ka nang tanggapin ang Panginoong Jesus, sundan mo lang ako sa maiksing panalangin. Yung kanang kamay niyo po, ilagay niyo po sa inyong mga puso. Tanda ng pagtanggap na papapasukin po natin si Jesus sa buhay natin. At kapag po tayo ay nag-pray, sikapin po nating banggitin yung salitang to. Dahil si Satanas po ay nakikinig. Tinitingnan ni Satanas kung ikaw ba ay tatanggap kay Jesus o hindi. Kasi kapag hindi ka tumanggap kay Jesus, pwedeng pakialaman ni Satanas ang buhay mo at ang pamilya mo. Kaya this time, ito po ay isang pagkakataon na gawin mong Panginoon si Lord. Tanggapin mo siya. Sundan niyo po ako sa isang panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, naririto po ako. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Panginoon, kilalang kilala mo ako mula nung ako'y bata pa. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, pumasok ka sa buhay ko. At mula sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang makilala mo ako pagdating ng panahon. Isinusuko ko, Panginoon, ang aking buhay at mula sa oras na ito, ikaw na ang aking maging Diyos at aking tagapagligtas. Pinupuri kita, sinasamba kita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And let me pray for you. Father God in heaven, we thank you, Lord, for those people na tumanggap sa iyo bilang Diyos at sarili nilang tagapagligtas. Lord, I pray that you are going to bless these people, oh God. You're gonna bless this family, oh God. At anuman ang sitwasyon ng buhay nila, Lord, lagi nilang mapagtatagumpayan sapagkat ikaw ang Diyos na kasama nila, Panginoon. Lord, protektahan mo sila sa lahat ng klase ng gawa ng kaaway sa kanilang buhay. Ano man ang plano ng diablo, Lord, ito ay aming kinakancel sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Lord, walang magagawa si Satanas sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya sapagkat you are protected, oh God. You will protect them, Lord. You will protect these people, oh God. They are protected by the blood of Jesus in the mighty name of Jesus, Lord. Patuloy mong patnubayan lahat ng mga anak mo na nandito. Ano man ang desisyon na gagawin nila, Panginoon, ikaw lang ang Diyos na maitataas sa kanilang mga buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Congratulations for those people po na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Hindi niyo po ba alam na libu-libong anghel ang nagsasaya ngayon sa langit? Dahil may mga kaluluwa na tumanggap kay Jesus ngayong hapon. Amen. Alright, so hindi ko na po papatagalin. Andito na po ang ating mga kids para sa kanilang mga Christmas carols. Alright? So get ready. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her
Lord, maraming salamat ngayong araw na ito. Maraming salamat sa dakila mong pag-ibig na ibinigay mo ang bugtong na anak para sa kasalanan namin, pagbayaran lahat upang kami ay magsisi at Lord, magkaroon ng bagong buhay, Panginoon, at makalakad, Panginoon, sa bagong buhay na ito. Lord, tulungan mo kami, hindi namin kaya tong mag-isa, pero naniniwala kami, Panginoon, at nananampalataya ngayong araw na ito, Panginoon, na nakilala ka, hindi lamang tuwing Pasko, hindi lamang tuwing Holy Week, O God, but meron kaming tunay na relasyon sa iyo, nakilala ka namin, at higit sa lahat, kilala mo kami. Kaya Lord, maraming salamat sa araw na ito, sa mga mensahe na ginamit mo ang mga bata, Panginoon, upang ibigay ang mensahe sa pamamagitan ng kanilang pag-awit, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko, Lord, na hindi lamang dito, kundi Lord, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo, maraming makakarinig ng awiting ito at maririnig nila ang pag-asa patungkol sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat. Ito po ay tagumpay na nangyayari ngayon, Panginoon. Ang event na ito ay talagang tagumpay dahil sa iyong biyaya. Lord, ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang, Panginoon, ang sambahin sa lugar na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay sumigaw ng Amen. Amen. God bless everyone. Thank you so much, Kid.